Isang magandang gabi mga kabarangay. It is Friday once again. Welcome po sa ating Balitang Lagro Live Friday edition. Kasama po namin ngayon isa sa ating mga co-host for this evening habang wala pa yung iba. Kapepe, magandang gabi Kapepe. Yes, good evening to everyone. Good evening. Yeah, good evening din Teacher Ana. Magandang gabi and thank you sa pagpapaunlak uli at salamat nandito ka naman at kabatuhan tayo ngayong gabi. Good evening po sa lahat ng ating viewers for tonight. Hello. Ayun, thank you. Well, alam naman na lahat, we just finished our barangay elections, no? Last October 31st. At saktong-sakto naman at nabipagbigyan tayo ng ating mga bagong kagawad. Narinig niyo ba ako? Sorry. Oo, pero may nag-e-echo. Okay. Pakimute yung mga ano. I would like to take this opportunity para at least, for them, first off, para mapasalamatan nila yung sa mga nagtiwala sa ating mga kagawad ngayong gabi. And of course, nais natin malaman yung mga iba't ibang mga bagay leading into this, to this victory. We'd like to know yung yung mga bagay na, na ano ba yung nararamdaman nila ng mga, maraming mga bagay tayo nais itanong sa kanila. At we are grateful at blessed at happy na tinanggap nila yung invitation namin on such a short notice. As you can see, wala pa si Dalisay. I think he's in the sidelines. At saka si Boy B rin. But salamat sana marami doon sa mga nanonood ngayong gabi. At alam namin medyo dapat nasa resting stage tayo dahil nga mahabang bakasyon to. Started with the barangay elections, 31, tapos yung pagdalaw sa ating mga yumao, mga minamahal sa buhay. At ngayon naman, samantalahin natin yung pagpapahinga nito. Naway sana makakabatuhan namin kayo sa kwentuhan ngayong gabi, mga kabarangay. Siguro wag na natin masyado patagal. Alam ko yung ilan sa mga to, galing pa yata ng mga event as elected officials, may mga lakad rin. Pero tara, simulan na natin. We'd like to welcome live ngayon sa Balitang Lagro Live Facebook page. At nakashare po to sa Balitang Lagro. Pakishare na lang din po sa inyong mga home pages. We'd like to welcome our new elected barangay kagawads. No? We got Michael, the comebacking Michael Lumibaw, yung nakaraang ating na-interview. Magandang gabi, Boss Mike. Good evening, boss. Alam ko salamat no. Alam ko nakabakasyon ka rin bahagya pero salamat sa pagtanggap sa aming invitasyon. Ayan. Narinig mo tayo ni Boss Mike at siya we'd like to welcome our new kagawan, no? Ma'am Bem Abalos. Hello. Okay. At andyan ba si Boss Noel? Ayan. Hello, ma'am. Hello. Hello, good evening. Oo, maraming salamat first. Yeah, narinig nyo kami? Apo, malinaw po. Ayun. Siyempre, ladies first po muna tayo. Of course, we'd like to welcome all our guests. Thank you for this opportunity na makausap po ngayon. Ma'am Bem, magsisimula kami sa inyo. Ladies first po muna. How does it feel, no? Na ma-elect kayo na the only rose among the thorns? Ikaw lang yata yung isa-isang babae ngayon sa linya ng mga agawad natin. Opo, good evening. First of all, good evening po sa lahat ng tumatangkilik ng Balitang Lagro. Good evening po sa mga host natin tonight. Of course, sa totoo lang po, hindi ko talaga inaasahan ang lahat. Pero alam naman natin na naibigay natin yung best natin during the campaign period. So, talagang, not only the campaign period, pero nagsilbi na talaga ang inyong lingkod even before pa. So, maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Ayun, thank you, Ma'am Bem. And Kagawad Roel, were you surprised dun sa turnout ng eleksyon? Isa ka sa mga napili na magsilbi sa ating mga kabarangay ngayong gabi, Kagawad Roel. Okay, first of all, nagpapasalamat po ako sa Balitang Lagro at na-invite ulit ako. At dun sa mga taong lumabas para bumoto,
naging matiwasay yung pagboto natin, naging mapayapa. Maraming salamat po sa Barangay Greater Lagro, yung mga presidente natin. Yung first time ko siguro medyo after nung 3 o'clock siguro ng botohan, doon ako nagkaroon ng pressure eh. Lalo na nagbibilangan. Talaga, grabe kabog ng dibdib ko kung asan na yung status ko, kung nasa huli ba ako. Then may mga nagpi-feedback na, nasa ano ka na, nasa huli ka, ganyan. So, syempre, minsan, talagang grabe yung kaba pag first time. Hindi ko akalain na makakuha ko po yung number 5 position. So, okay na. Blessing talaga. Salamat din sa mga sumuporta sa mga kapwa ko kandidato. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Kagawad Roel. And bago ipasa yung katanungan naman sa aking mga co-host, andyan ba si Kagawad Mike? Michael Lumibaw? Andyan ba si Kagawad Mike? Nawala, tawagan ko. Okay, sige, medyo nawala lang. Kagawad Bem, ano ho pakiramdam, no? Kasi sa mga, do you think na sakto lang yung 2 linggo na pagkakampanya para sa inyo? Actually po, sakto naman po. Di ba? Kasi the 10 days is actually full blast. Talagang nakafocus ka sa kampanya. Talagang nabigyan ka ng pagkakataon talaga sa 10 araw na yon na bumaba at para kilalanin yung mga kapwa natin pamilyang Lagronian. So, sa akin, siguro in a normal campaign way back, kulang, di ba? Pero ito, nabigyan ka ng pagkakataon na maging focus ka sa dapat mong gawin. At yun ay magpakilala mo yung sarili mo sa mga tao, kung ano yung mga nagawa mo sa komunidad, ano pa yung mga program mo gawin para sa komunidad. That's already enough for me, yung 10 days campaign na. I see. Opo. And follow-up question, Ma'am Bem, bago ko pa ipasa ko kay Ma'am Ana yung katanungan. Kasi naabutan ko po kayo nung kinabukasan na, no, mga alas 6 ng umaga. Nakatulog ho ba kayo during the duration ng bilangan? Katulad kay Kagawad Roel, no? Nung mga pagkatapos nakakatawa-tawa pa, nakakahalakak pa tayo, lahat, no? Pero yung bibilangan na, talagang kinakabahan ka. Although ako kasi, I surrender to the Lord, whatever the result is eh. Kasi sabi ko nga, gaya nga ng lagi kong sabi sa mga kapwa kong kagawad aspirant, kung ito ay pagkakaloob ng Diyos, ipagkakaloob yan sa'yo. So, actually, tagang kinakabahan din ako. Totoo pala yun. Yung habang nagbibilangan, sasabihin sa'yo, tama si Kuya Ruel si Kagawad Ruel na talagang sasabihin sa'yo kung pang ilang rank ka na. To be honest, medyo itinabi-tabi ko yung cellphone ko that time. So, sabi ko, mag-aantay-antay na ako. Tapos hanggang sa sinasabi na malapit na magbilangan, ayun, talagang nakakabahan yung kaba. Ayun. So, in short, hindi ako nakatulog. Ayun, expected na rin natin yung Kagawad no? Ay, Kagawad Mike, good evening. Magandang gabi po. Opo, alam ko nasa undisclosed location po kayo, no? Kagawad Mike, ano po pakiramdam? Were you surprised dun sa resulta? Yes, sir. Bali po, hanggat maaari po nung simula po nung counting, marami ng unang-una po sa lahat po lang, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, sa mga sumuporta sa akin, sa mga kaibigan. Umpisa pa lang po ito at gagawin ko po ang dapat para sa kabubuti ng ating barangay. Bali, sa katanungan po na nung kalagitnaan po ng bilangan, maraming kumakamay pero hindi po ako naniniwala kasi ang sa akin po very sabi ko iintayin ko po hanggang sa huli yung counting hanggang sa the end. Para at least doon po ako naniniwala na talaga pong doon pumasok po ako. Oo, nakakatuwa nga talagang yung family mo ever supportive magmula doon sa
start, no, up to finish. At Yes. oh, I'd like to congratulate you again, boss. Teacher Ana, yes po, may katanungan ka po sa ating mga agawad ngayong gabi. Actually, yung tanong ko dapat kay Ma'am Beme, pero mamaya na lang pagbalik niya. Well, anyway, so I would like to congratulate our two new kagawads, Kagawad Michael Lumitaw and Kagawad Noel de la Cruz. Naniniwala kasi ako na talagang para sa'yo talaga. Di ba? Kahit sabihin mo kasi we stay there around hanggang 4 a.m. Talaga, hanggang 4 o'clock kami umuwi nun. Nakakakaba kasi nga di ba nakasarado yung gate ng school. So parang lahat tayo nangangapa, hindi natin alam what's happening inside dun sa eskwelahan, kung kamusta ba, di ba? Pero nakakatuwa kasi at the end of the day, talagang yung plan talaga ni Lord sa inyo, di ba? Na uupo at kayo ay nanalo dun sa nakarang election. Now, siguro ang magiging question ko lang since you're already na-proclaim na kayo as our newly kagawad. Nung interview ko namin kayo the last time, di ba? So there was one question na sinabing, if you will be asked, anong committee ang sa tingin nyo dapat or pwede nyo dun kayo magpo-focus? Hindi naman talaga focus, no? Pero since we have a lot of committees in the barangay, sa tingin po ninyo, anong committee at sa tingin nyo maibibigay niyo yung 110% ninyo pag doon po kayo nailagay? Kagawad Roel, ikaw muna. Kung papipiliin ka rin ng komite, naalala ko na itanong natin to last time at ngayong declared ka na proclaim ka ng kagawad, ngayon ito rin katotohanan. Will you still be vying for that committee or meron bang ibang naisip? Siguro strict talaga ako doon sa committee na napili ko sa activeness saka mga pagtulong natin sa senior citizen. Pero siyempre nakasalalay pa rin naman yan sa assign na committee sa atin ng ating kapitan. Kahit siguro hindi ko makuha yung committee na yun, since 7 naman po kaming kagawad, at siguro naman, hindi naman siguro mamasamain ng kapwa natin kagawad na magtutulong-tulong kami para sa ikabubuti ng ating barangay at ng mamamayan ng Greater Lagro po. Thank you, Kagawad Roel. And Kagawad Mike, ano po sa tingin niyo yung yun pa rin ho ba, komite, yung huli natin na pagkwentuhan, yun pa rin ho ba yung pupuntiryahin ninyo? Ngayon, declared na po kayo kagawad? Bali sir, sir, ma'am, tutulong din po ako kung ano po yung mga committees din na may atang sa suporta din po ako. Tutulong po ako sa mga committees. Tapos more on senior citizen at PWDs pa rin po. Uy, okay, sakto. Maganda. Bang medyo may problema lang siguro si Kagawad Bem, no, sa signal. Nakita ko kasi medyo hindi siya makapasok. Kagawad Mark, nakakausap ko kasi ako yung isa sa mga kapatid mo, si Mark Lumibaw. Yes, at may mga maganda po siyang mga proposal nung araw ng eleksyon. Nakakwentuhan ko siya. At meron pala siyang mga balak din, win or lose daw. Balak niyang ituloy with your help. Yun po yung since I think yung pag-estimate daw po sa tamang pag-estimate po sa mga kuryente sa bahay, mukhang maganda ho yung proposal niya. Ngayong deklarado na po kayong kagawad at ayun ba, panigurado kung may tutuloy po natin. Opo, bali kasi kabilang po yun sa safety ng ating isang proyekto po na gusto po nating isulong. Yun po, yung sa electrical check ng ating mga kabahayan sa Ayun, salamat Kagawad Mike. At Kagawad Roel, napansin po namin leading into the yung pagkaka-declare po nitong pagkapanalo nila. Kanino po ninyo base lang ho, no, sa namin, sa survey namin, pero pwede niyo kami kontrahin. Tama po ba ang karamihan ho ng mga boto po nila ay most of which came from the senior citizen sector? Tama ba, Kagawad Roel? Kagawad Roel?
Sir, siguro mangilan-ngilan may mga bumoto po talaga na senior citizen sa akin. It doesn't mean naman na kung ano yung ginawa ko sa senior, dapat ko silang singilin para sa pagboto. Siguro, kung nakakuha man ako, sir, ng boto mula sa senior citizen, siguro, yun yung sinasabi natin na nagtitiwala sila sa akin. So, hindi ko naman kailangan mangako kasi ako hindi sanay kasi ko yung puro pangako. Mas gusto ko yung ginagawa less ano ako kasi hindi ako sanay kasi nung Sa action kayo, salita. more on action. Oo. Hindi ako sanay talaga. Kaya hindi ko man ma-explain pero mas kaya kong gawin impersonal, parang ganun. Yun yung kaya ko. Noted, Kagawad. Ito na, dito na si Kagawad Bem. Kagawad Bem, natanong po namin, no? Nasa mga kasama natin Kagawad ngayong gabi. Kung kayo naman po ang tatanungin, Kagawad Bem, ngayon po na isa na ho kayong, ngayon naman kayo ang nadeklarang isa sa mga agawad po natin and the only female kagawad po muli sa ating hanay ng mga agawad. Ano po kung sakasakaling bigyan yung pagkakataon mamili po ng komite na inyo pong nais pamunuan, ano po komite yun at bakit? Okay. Siyempre kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon, no, siyempre may respeto tayo sa mga mas nakakataas na pamumunuan sa atin. Kung ako man mabibigyan ng pagkakataon, siyempre panghawakan ko yung plataforma na talagang inihain ko sa ating mga naging mutante. Okay, siyempre una, on Women and Family Welfare Committee, PWD, of course, I myself is also a PWD. Okay. Of course, oo. Of course, ang mga senior citizen natin at yung mga bata, no, mga kabataan. Kasi ako ay isang guro. Gaya nga na nasa plataforma ko, tulad ni Teacher Ana. Ayan. So, Okay, nice. oo. Pero kung ano man yung, ako kasi naniniwala kasi ako is a good leader is always a good follower. So, kung ano man yung may assign o ano man yung maitalaga para sa akin, yun yung pangangalagaan kong komite, may pagkakaloob. Yeah. Salamat, Kagawad Bem. Yes, Teacher Ana, mukhang may tatanong ka kay Kagawad Bem. Ito yung hanging question mo kanina. Oo. Hindi, since hindi kasi natin siya na-i-guest dun sa ating mga previous na mga interviews natin, di ba? So, syempre, alam naman natin na na-proclaim na sila. Pero, yung iba nating mga televiewers, tulad ng tinanong natin dun sa iba nating mga in-interview, di ba tinanong natin what made them decide? Pero yung nga, since they already won, siguro mag-ano lang tayo, Ma'am Bem na o Kagawad Bem na onting background mo. Kasi syempre yung iba sa atin hindi ka since hindi ka pa nga namin na interview, this is the first time. So siguro can you just tell us something about yourself? Paano ka napasok sa politika? It runs in the family ba? Or are you convinced by your parents or with someone? Parang ganun. Sorry, ang dami kong tanong. So yun. Okay po, yes po. Yeah. Okay. First of all, I'm actually a graduate of psychology who turned out into a change of vocation into a teacher. Yan. When it comes to public service, hindi tayo bago dyan. Dahil ako man ay exposed sa public service, gawa ng ang karamihan ng aking mga kaibigan ay naglilingkod din sa serbisyo publiko, no? No one convinced me to run into public office as kagawad. I myself, yan. Sabi ko nga, ulitin ko, Teacher Ana, at the rest of our Balitang Lagro, nung ako ay nag-serve, nakita ko kasi yung potential nung ako ay nag-serve during the lockdown. Although matagal na talaga ako nagtumutulong because I am an active citizen to organization like JCI Rotary. But during the lockdown, dahil mag-isa lang ako dito sa bahay namin, sabi ko, I will take the risk of hindi kaya ng puso at isipan ko na nasa bahay lang ako, nagne-Netflix, kumakain ng maayos, tapos hindi ko man lang nakikita yung mga taong nangangailangan ng tulong that time. So,
I exerted effort to share what I have to those people na naapektuhan ng lockdown. So, sabi ko din sa sarili ko, saka sa mga taong nakakausap ko, na gawa ng ako I have a good connections and friends in the public service. I can help people outside my community. So bakit hindi yung proximity, yung nasa paligid ko, ang una ko munang pagsilbihan bago ko lumabas, 'di ba? Parang ganon. 'Di ba may mga memes nga na nakikita ko sa social media, sinasabi tatakbong kagawad pero hindi maasahan maglinis sa bahay. So parang ako on a deeper level, oo nga naman, no? On a deeper level, hindi ka nga naglilinis sa bahay tapos magsisilbi ka pa. So parang ganun din on my end. Nakakatulong ako na mas malayo sa barangay ko. Pero bakit hindi ko man lang unahin yung sarili kong barangay na matutulungan ko muna bago ko lumayo? Parang ganun po. Ayun. This is a self-decision. And apart from it, I am blessed to have a family who supported me so much into this journey. Kaya, yun. Hello? Sorry po, Ayun nakamute po ako. Pasensya na po. Okay. Follow-up question, no? Apo. Kasi yung Abalos, mo ba kamag-anak niyo rin yung Abalos sa Mandaluyong? Oo nga, nakakatawa nga, no? Kasi, sir, actually, hindi nga lang sa Abalos ka titingin, no? Pati sa middle name. Oo, Bilyar nga pala. Kaya nga lagi ko niloloko yung mga kaibigan ko na 2 beses po akong na-kidnap, nagkamali sila sa akin. Kasi Bilyar na, Abalos pa. Yeah. So, actually, I am not related to both family, Villar and Abalos. Pero malay nyo, after 15 years, de joke lang. Lumabas pa rin katotohanan, de joke lang. De joke lang. No, not related. So, I see. ayun po. Pero just the same, no? Ang ganda ng recall, Bilyar, Abalos, no? Ma'am Bem, alam ko kasi may nakapag-chismis sa amin. Pero ngayon tapos na kasi election. You can confirm naman po. Pwede hindi nyo rin sagutin. Kasi may nakapagbanggit po sa amin leading to the elections. But we never got to discuss it during our live. But maganda to, tapos na naman ang election. Nabanggit, may nakapag-chismis sa amin, Bubwit, na isa kayo sa mga napili po ng Iglesia ni Cristo. Tama po ba? Praise God. Salamat po sa mga... Pwede ko po ba i-take yung opportunities pasalamatan yung mga kapatid natin? Yes po, yes, please. Yes po. Maraming salamat po una kay Ama, no? Mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Dahil ako po ay na-endorso ng mga kapatid natin. Opo. Ayun. At least galing na mismo for the record, nabanggit na Ma'am Bem. At talagang ang ganda nga naman po nung mabigyan kayo ng pagkatiwala mula sa iglesia po. At of course, hindi na sa iglesia, of course, a lot of which has got to do with those people who you happen to reach out, trusted you with it. At congratulations po. Ma'am Bem, may nakapagbakit sa akin. Alam ko, meron yata kayong meeting. Tama po ba? Currently or family affair na nakano? Opo. Yes. Ayoko naman po kayong salamat po kahit pa paano for this time. Pero gamitin niyo po yung pagkakataon bago po namin kayo pakawalan po muna. Yes po. Baka may mga nais sabi sa barangay niyo. Alright. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumuporta. Unang-una, siyempre, gusto ko lang explain sa lahat yung nasa aking flyers na yes. Yan po ay kagalang-galang na yes. It's not something funny because it stands for Yahweh El Shaddai. Kami po ay naglilingkod sa Yahweh El Shaddai, no? It's the Almighty God. So maraming salamat po na sa Panginoon sa paggabay sa akin all throughout the journey of campaign. Maraming salamat din sa pamilya ko for supporting me. Maganda yung tanong kanina, no? Kung ako ba ay forced by my family, no? Talagang sumuporta lamang sila sa adhikain na gusto kong subukan ng larangan ito. Maraming salamat din sa mga sumuporta sa akin. Hindi ko mapangalanan ng sobra-sobra ang aking BBA family. Yan, BBA family. So maraming salamat sa mga kaibigan ko. Sa inyo po, sa Barangay Greater Lagro, sa lahat ng bumoto at nagtiwala sa pwede kong gawin sa ating komunidad. Maraming salamat po.
I cannot name all those people who have been there. Si Sir Ana, Sir Lars, sa lahat po na bumubuo ng Malitang Lagro. Ganun man kay Kap Leo Gara, of course, maraming salamat din sa mga naging kagawad aspirants. Dahil, alam niyo po, sa totoo lang, ang sarap mga kampanya during the campaign kasi kapag nagkakasulubong kami, kakaway lang kami. Sa isa't isa, maraming salamat po talaga for this experience na ipinagkaloob sa amin at lalo na sa akin po. Ayun. Salamat Kagawad Bem, and hopefully makapag-guest uli kayo. Hindi na ho namin kayo patatagal. Alam ko medyo kayo Opo, maraming nakaipit kayo sa. Salamat po sa paglabas pa rin, Mama. Thank you very much sa God pagtanggap bless sa amin. po, God bless po. Sige po, Ma'am. Thank you, Ma'am. Mga kabarangay, Kagawad Bem Abalos, magpapaalam na po muna. Ayan. Thank you, Ma'am. Ayan. Ayun. Kagawad Mike, bago tayo pumasok kay Kagawad Roel at kay Teacher Ana. Kagawad Mike, nakita ko bukod sa iyo, no? Nung araw na naproklama, na deklara na nga na isasama na lalo. Kung meron man kami na natutuwa, no? Ako personally nakita ko yung father mo na binibiro ko nga parang ikaw ho yata yung idedeklara dahil siya yung nakabarong, ikaw yung nakasimpleng Paula lamang. Matasabi ba natin yan na talagang ang inspirasyon mo? Well, lahat naman, no? Pero I alam ko, nabanggit mo noon yung father mo tumakbo before as a kagawad. And now, ikaw ang nakapagtagumpay. Gaano ba kalaki para sa kanya malaman na yung anak niya ngayon na isang full na declared na kagawad? Ano po, bali, kasi ang daddy ko po is handang magsilbi. Talagang nung panahon niya, talagang gustong-gusto niya bang silbi. Tsaka yung mga advocacy niya na talagang gusto niya maisulong po yun na at least ngayon may sasaganap na po, may makakatulong po ako sa sa pagpapatupad po na. So yung mga plataforma mo, Kagawad Mike, karamihan noon ay yun din ang naging plataforma noon ng tatay mo. Masasabi ba natin gano'n o may mga may mga may mga nadagdag din po sa kanyang mga plataforma din po. Oh, nice. At yes, Teacher Ana, may katanungan ka po sa ating dalawang guest ngayong gabi. Okay. So kanina actually may nabanggit lang dito na nag-congratulate sa kanila at Yes, sinabi na hopefully kung ano yung mga platapormang nabanggit nyo nung kayo ay in-interview, lalo na ngayon na kayo ay nanalo, hopefully daw ay hindi daw yun malimutan. So, we are all looking forward to that kasi alam naman natin na lalo na ngayon na kayo are proclaimed kagawads na kayo. So, meron po ba kayong mga ilang mga plataforma na possible na hindi nyo nabanggit nung na-interview namin kayo before? Kasi syempre, nito, lalo na ngayon, kumbaga full-fledged na kayo eh. Kumbaga in legality, di ba? Talagang legal na kayo ay mga kagawad na. So meron po ba kayong naisip pa aside from the mga platforms na nabanggit nyo po before nung kayo ay aming in-interview? Na pwede nyo Yes po, tulad po ng sa senior citizen po, tutulong po akong maisulong yung sa micro-insurance para sa kanila po. Then yung sa clean and green, susulong ko po maglagak ng mga basurahan para po doon sa mga biodegradable. Tapos doon po sa outreach program, medical mission provided po ng mga sa aking grupo sa Philippine Eagles po. Tapos sa pagbibigay din po ng mga libreng uniforme sa mga ating kapatid na TODA. Yun. Yung magkakaroon din po ng mga fun run, mag-organize po kami nila, ihimukin ko po sila kapitan at mga kagawad na magkaroon po ng mga fun run sa council. Then pagka sa araw din po ng fiesta, magkakaroon po ng mga palaro. Po yan, mapagtutulungan po namin yan. Mukhang nakalatag na yata, Kagawad Mike, yung mga plano mo for next year, ha?
Po, ano po yun para sa kabubuti po ng ating Barangay Greater Lagro po Nice, lahat. nice. Oo. Opo. Opo. Kagawad Roel, oo. At hingin lang namin sana ang opinion mo, no? At yung, well, nabanggit mo ngayon nararamdaman mo nung mga oras na nag-aantay ka at ngayon naging totoo na. At ano pakiramdam, Kagawad Roel, lalo-lalo na ng mga sumuporta sa mga kapamilya mo? Alam ko, kung meron mang malaking bahagi niyan, of course, yung may bahay mo, ano ba pakiramdam bukod sa'yo? Kasi nung nakita natin, parang yung kung madi-describe ko lang, no, mga kabarangay, nung nakita ko si Agawad Roel, parang hindi, pwede mo ako kontrahin, Agawad, ha? Parang hindi ka makapaniwalang nanalo ka eh. Lahat na nagsasaya sa gilid mo, ikaw talagang hanggang ngayon, parang ano ka pa rin eh. Alam mo yung feeling na yun, no? Ano pakiramdam ng pamilya mo, Kagawad, nung malaman talagang ikaw na isang Kagawad Roel? Okay. Actually, mother ko, mga kapatid ko, ayaw nila talaga akong patakbuhin as a kagawad or ma-involve sa mga politics. Although, siyempre, wala silang suporta. Although, andiyan dyan naman yung pagmamahal nila sa akin. Kumbaga, kinakapala nila ako kung ano yung magiging turnout. Then, sila rin nagulat eh. Pare-pares kami nagulat kahit yung mga asawa ko nagulat. Although, talagang nagulat kasi ako. Siyempre, medyo na wala akong nakuhang mga talagang tulong mula doon sa mga mabibigat na kakilala natin na masasabi ko na talagang nagpursigila siguro yung mga kakilala ko, yung mga umaasa sa akin, yung mga kaibigan natin, mga kaklase ko, yung mga kapwa natin na nakasabayan sa fraternity, and so on, senior citizen. Then yung mga napupuntahan ko siguro na mga napakasimpleng mga humihingi ng tulong, talagang nakakaharap ko sila. Siguro yun na rin siguro yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Then, sumuporta pa sa akin yung mga kaibigan natin dito sa dulo. Doon lumakas ang loob ko. Pero, yung bilangan talaga, sabi ko nga, binibiro ko na, lahat ng kandila gagamitin ko, ititirik ko para lang manalo ako eh. Dinadaan ko talaga sa biro, talagang nung lumabas yung official account ng Comelec, doon lang ako nakahinga ng maluwag. At talagang hindi na ata ako inabot ng antok nun eh. Parang excited na parang usually susunga-sunga, ano ba gagawin ko? Magpro-proclaim daw, mga ganun. Hindi ko alam. Tapos biglang lahat ng mga plano ko, parang hindi ko na alam kung ano ba uunahin ko. Parang biglang nagpanik. Excited. Na-excite ako. Ganun pa man pag nag-iisa ako, nagbabasa ako ng mga social media, nakikinig ako, may mga pumupunta sa akin dito sa tindahan, may nakakasalubong ako, may mga suggestions sila, ganito, ganon. Ang dami. Kaya sabi ko nga, nasa isip ko, paano ko kaya gagawin isa-isa yun? Siguro one at a time. At 7 naman kami magtutulong-tulong dyan, plus Kapitan Leo Gara. Tingin ko naman siguro maayos lahat ng mga dapat ayusin at mabibigay namin ng tamang serbisyo. Baka wala mang nabago, may nadagdag naman siguro. I see. Kagawad Mike, Kagawad Roel, matanong ko lang po, kailan po kayo officially magsisimula sa barangay? Actually, opo. sa November 8 po, nagpadala na po ng mensahe ang ating BCRD na mag-o-oath taking nga po kami sa November 8. Siguro po effective after ng oath taking, dapat po siguro uupo ata kami. Okay. Opo. I see. Kagawad Mike, itong mga bagay na to, tulad nung nabanggit nga ni Bem, no, wala naman daw ako pumilit sa kanya. Ikaw ba, alam natin na tanong na namin to sa inyo, pero kasi kami by orientation, no, dahil sa mga barangay, matagal na rin namin kilala si Boss Mike. Kahit mga bata pa kami noon, lalo yung kapatid ko, si Bad, nakasama yung sa Kristan noon. Ito ba, Kagawad Mike, na-inspire ka sa tatay mo, talaga sarili mo lang desisyon na
meron ako may tutulong sa barangay, siguro subukan ko na tumakbo. Parang gano'n. Yes sir, bali ano po, isang ano po is na-inspire din po ako sa daddy ko. Tapos siyempre, gustong gusto ko rin pong makapagserbisyo sa ating barangay. Gawa ng mga tulad po ng kakaroon po kami ng mga charity sa Philippine Eagles. Yung mga nagagawa po namin na outreach program ng mga charity, nabibigay namin po sa ibang lugar, which is kaya ko naman pong ipaglingkod sa sariling barangay ko po, sa Barangay Greater Lagro. Kayo ba dalawa, Kagawad Mike tsaka Kagawad Ruel, na ka-meeting na ni Cap Leo? After nung nakausap na ho ba kayo? Parang nagkaroon na ho ba kayo ng parang mini-meeting, parang gano'n, informal na meeting, getting to know. Napatawag na ho ba kayo ng barangay, kayo dalawa? Sa akin po, ang huling pagkikita namin ni Cap nung proclamation, nagyakapan lang kami. Parang ako medyo naiyak ako dahil talagang unexpected ko. Pinipigil ko lang eh. Baka sabihin ni Cap walang iyaking kagawad eh. Pero talagang napil ko talaga yung yung na-imagine ko 2,000 plus yung nakuha kong boto. Hindi ko po in-expect talagang magkakaroon ako ng 2,000 plus. Ang expect ko lang ho talaga sa 1,000 plus lang ho. Sabi ko, lalaban lang ako. Pero yung turnout ho, yung po yung doon ako naiyak eh. Hindi ko talaga in-expect. Hindi ko in-expect ko talaga. Ikaw, Kagawad Mike, nagkausap na ba kayo ni Cap, Kagawad Mike? Sir Edge, bali ano po, after proclamation, ang nabanggit lang po sa akin ni Cap Leo Gara is magkikreate daw po siya ng GC. Opo, para mapag-usapan, may set po. Grade 1.5 counting. Yung pa lang po ang huling usapan namin ni Cap. I see. So, sa mga barangay natin, total, nabanggit na ni Kagawad Ruel, meron pala kayong official proclamation, no? On November 8, next week, no? Saan ba gagawin yan, Kagawad Ruel? Sa barangay, sa ating sa barangay o sa Comelec? Hindi ko po alam yung lugar eh. Actually, sasama lang ako para hindi ako maligaw. Uy, nawala si Teacher Ana. Ayan, ang dami mga bumabati sa inyo. Okay, may nagtatanong lang doon dito bago kay pasa kay Teacher Ana. Ang mukha kay Michelle Oralio, sino daw po kaya ang papalit na purok leader po sa amin sa dulo? Alam ko, meron po ba rin sa iyo, Kagawad Ruel, hindi ba? Actually, meron na hong pumalit sa akin si Sir Chito Baguno. Dati rin po siyang purok leader, pero syempre, medyo nasa stage po siya ng senior. Anytime naman po, kasi katulad niya sinabi ko, parang di ako sanay na maglilingkod ako na nandoon lang. Pupunta ako pa rin sa mga nasasakupan. Siyempre, be-verify ko rin yung mga, parang hindi ko maiwanan din yung dulo as a purok leader eh. So, siguro magtutulong na lang kami ni purok leader at hindi lang sa purok uno, siguro lahat ng purok tutulungan natin. Kung kinakailangan na magpakita tayo sa nasasakupan, makausap yung mga tao doon sa bawat purok, why not eh? At least makakakuha tayo ng mga idea, mga solution na manggagaling po sa kanila. Ayun. Last question, Kagawad Ruel, bago kay pasa kay Teacher Ana at saka pa may tanong kaya siya kay Kagawad Mike. Ano to ba totoo, Kagawad Ruel? Raul o Roel? Actually, kasi po, yung pong Raul kasi, galing po talaga sa civil registrar ng Cavite. Noong pong nag-abroad po ako, doon po lang namin nalaman na ang pangalan ko po sa civil registry is Raul de la Cruz. Then, ang baptismal ko po is Roel de la Cruz hanggang nag-aral po elementary ng high school. Hanggang dinala ko po yung Roel de la Cruz. Kaya, yun po yung ginamit ko. Yung mga ID ko po talaga, since na kumuha po ako ng passport, ang ginamit ko po talaga doon, Raul de la Cruz. Hindi ko naman ina-expect na tatakbo talaga ako eh. Kaya usually kapag may mga pipil upan kami, mga importanteng dokumento, at talagang Raul de la Cruz po ang ginagamit ko.
Opo. Pero ang ano mo talaga rito sa Lagro, Roel. Opo, ito po ako kilala sa Roel de la Cruz. Ayan na, mali na mga kabarangay, para di na malito. Kuya Roel na lang, para mas madali ako kagawad Yo. Roel. Ayun. Kagawad Mike, Yes po. ang daming ang daming mga side stories tungkol sa iyo dahil ng pandemya raw, ikaw lang rin daw ang bukod tangi nag-iikot raw ng mga panahong 'yon dahil wala nang nagtangkang lumabas. Totoo ho ba 'to, Kagawad Mike? Yes po, sir. Bali po sa sa pag-ano ng maintain ng air conditioning po. Oo, kahit bawal lumabas pa rin kayo. Opo, talagang Oo. serbisyo po sa ating mga kabarangay po. Opo. Kagawad Mike, paano po ito? Kasi alam ko bukod sa negosyo niyo, alam ko meron ho ba kayong day job, Kagawad Mike, yung 9 to 5 job or ito na ho talaga pinangahawakan niyo yung negosyo niyo? Meron po, bali yung construction services po, saka yung air conditioning po yung I see. Kasi matanong ko lang, paano mo hinahati ng katawan mo niyan at isa ka na rin kagawad ngayon na full-fledged? Actually po, bali nagbubuo na rin po ako ng isang team para dun sa business na po yun, para mapagsilbihan po rin po ng tama yung aking mga clients and po. Okay. Okay po. That's good to hear po. Ayun. Gaya rin po Salamat. magti-train po ako ng ng mga tawag ito, mga youth para sa matulungan natin makakuha sila ng TESDA para sa air conditioning. Yun, oo. Yan ang importante yan para makapag-abroad din. Opo, isusulong po, isasama ko po rin yan sa aking mga kung papalaan Ayos. po yun. Ay, isa sa mga marami, no? Opo. Alam ko si Sir Alan Estacio, siya naman sa welding. Sana makahalubilo Opo. niyo rin si Boss Alan Estacio. Opo. Ayan, isang kaibigan niya. Yes, Teacher Ana, meron kang tanungan po or sa audience? Actually, meron lang dito ng mga congratulatory na sinasabi nila. Katulad na lang kay Ma'am Michelle Oralio, sabi niya, siya yung nagtanong regarding dun sa sinong papalit kay Sir Roel. Sabi niya rito, sana kasing sipag ni Kagawad Roel. Then sabi ni Sir Emerson, pa-burger naman kayo mga kagawad. Sabi. Then from Sir Raymond Resoso, congratulations. Then, Si Kagawad Glady, may post yata si Kagawad Glady. Sabi ni Kagawad Glady, Kagawad Roel, pabili po ng Alfonso. Ayan. So, yun yung sabi niya. So, nakakatuwa naman kasi yung ating mga constituents sa ating barangay, naging masaya sila sa naging resulta, naging turnout ng ating election at napaka-peaceful naman talaga nung naging election natin. Diba? At talagang talaga lahat din ng tao, saka napakalinis, diba? Dahil nga bawal na yung mga flyers, diba? So, naging malinis at maganda ang turnout ng ating election. So, congratulations talaga po sa inyo lahat. I also would like to take this opportunity. Dalisay, magandang gabi, Dalisay. Hi. Hello. Baka ako may katanungan ka sa ating mga bagong halal na kagawad, Dalisay. Yes, good evening sa ating mga bagong kagawad. Congrats po sa inyong lahat. Ayan. Maraming Medyo meron kaming konting rito sa bahay. Kasi first death anniversary ng aking mother. Ay, okay. I see. Alright. Sige po. Matanong ko lang muna habang wala pa si Kagawad Mike, ano daw po ang maaasahan po namin mula po sa inyo bilang bagong halal na kagawad? Ano daw po ang mga maaari po ninyo na maibahagi o mai-contribute po sa ating barangay? Ngayong isa na kayong full-fledged sa Kagawad Mike. Yes po. Gaya po nabanggit kanina, yung sa senior citizen po, yung mumungkahi ko po na magkaroon po sila ng micro insurance po. Sa ganun po, yun makakamalaking bagay po sa mga senior citizen na kung ano man yung wag naman po sana na basta yung advance lang po na makakabawas po sa kanilang mga gastusin kung sakasakali po.
Kagawad Mike, total nabanggit nyo na rin lang naman. Siguro baka pwede nyo kami bigyan ng konting insight. When you say micro-insurance po, paano pong sistema yan, sir? Bali ano po yun, sir? Magkakaroon po tayo ng hihimok po tayo ng mga entrepreneur na mag-sponsor, makukuha natin ng mga insurance para magkaroon po na yung isang kaakibat po sa atin. Maghihimok po tayo ng mga ganun. Okay. Na sila yung kahit pa ba magdadagdag ng sustento doon sa ating mga senior citizen na pwedeng gamitin sa mga usapang medical. Parang ganun. Yes po. Yes At kung po. ano pa man, beyond. Sige. Salamat sa isang magandang ano na yan. Agawad Roel, hingi na ako sa inyo ng payo, no? Kasi lately, sumabay itong isa sa mga naging suliranin namin. Siguro nakita niyo yung post. Hingi na ko lang sa loobin nyo. Meron tayong kabarangay na nanakawan ng gulong, no? Na na-share ng ating kabarangay si Alan Estacio. Gulong mismo. Ngayon, tinatanong ngayon, kung kayo tatanungin, ano kaya magandang remedyo rito? Dahil nakita naman sa CCTV, no? Kung napanood nyo po yung nakapost sa Balitang Lagro, sa CCTV makikita ninyo na tipong parang naglakad lang, isinakay lang yung gulong, gulong pa pala ng parang 4x4 or hindi ko lang masyado pero malaking gulong siya at inailabas ng barangay, no? Nailabas ng ating subdivision. Hingi lang ako ng alam ko medyo biglaan po ito, pero kung kayo tatanungin ano kaya po maaari natin pwedeng ibigay na remedyo kailangan ba natin sitahin yun? Ano po ba ang una papasok sa isip nyo, Sir Roel? Ay, nakamute ka. Kagawad Roel, nakamute ka. Okay. Noong time ho na puro leader po ako dyan, marami ho talaga akong pinalalabas ho. Basta hindi ko kilala. Since na puro leader ho ako, syempre, kilala ko naman ho talaga yung mga kabarangay ko, yung mga kapwa ko kadulo na tinatawag natin. So, common na ho talaga yan. Meron yung papasada, maglalakad, na basta ako, pag hindi ko kilala, pinalalabas ko, o kaya kinakausap ko po, sino kailangan nyo, anong ginagawa nyo. Siyempre, hindi lang naman ako kailangan maging vigilant dito Kasi hindi ko naman ho talaga mababantay. At ganoon din naman ho talaga ang DPS natin. Siguro, dagdag seguridad na lang dyan. At hindi na rin naman natin mahahabol yung mga nawawala. Ang kailangan lang natin siguro, yung ma-identify na lang, siguro, yung mga exit point ho natin, dagdagan natin siguro na seguridad, hindi man ho natin mahuli sila, at least ma-identify natin yung mga sasakyang ginamit para naman ma-report natin siguro sa kinauukulan. Okay. Salamat. Basta vigilant vigilant. Wag pag na iba ho mukha at tingin nyo naman hindi tingin nyo yung suspechado kayo. Palalabasin ho natin kung wala naman silang kailangan ho dito Lalo na mga ganong oras. So bagay mo, tama yun, Agawad Roel, no? Ay, Boy B, magandang gabi. May katanungan ka ba sa ating mga guests ngayong gabi? Or meron ba tayong katanungan sa ating live audience? So far, Kuis, walang mga katanungan. Pero kung ako siguro, ang katanungan ko lang siguro dyan, kay Kuis Ruel at kay Kuis Mike, siguro, sobrang cliche na nung yung mga politiko na nangangako. Kaya alam ko ayaw niyo mangako. Pero kung sakali lang ano ang pwede niyo ipangako sa amin sa mga nasasakupan ng Barangay Greater Lagro. Yun, maganda siguro katanungan yan, Kuis Mike muna siguro. Yes, Kagawad Mike, kung meron daw kayong pangako na kaya niyo panindigan, Kagawad Mike, ano daw po yun? Una po sa lahat, ang aking serbisyo po ay full-heartedly po, 24/7 po sa aking mga kabarangay. Ito po ang mapapangako po, tutulong po ako para po sa katataguyod ng ating Barangay Greater Lagro. Yun lang po. Ayun. Salamat, Kagawad Mike. Short but sweet, ha? Magandang pagkakabalat ni Kagawad. Kagawad Roel, ano daw po ang bagay na may papangako ninyo sa ating mga kabarangay? Yung kaya nyo panghawakan daw po. Nakamute kayo, sir. Yan. Ay, nakamute ulit.
Yan. Okay. Kagawad, naka-mute po yata kay Kagawad. Yung microphone yata nabunot quiz kanina, pero ngayon naka-mute. Naka-mute ka ngayon, Kagawad. Baka lang kako may ano sa mic. Okay na po? Yan. Okay na? Okay po. Okay. Yung mapapangako ko lang naman siguro, may mga, since na puro leader ako, may mga nagawa na ako na i-continuous ko lang yun. Ngayon po, meron po mga proyekto na hindi ko na sinasabing palpak. Siguro po, pagtutuunan muna natin yung mga hinaing ng mga mamaya about dito, about doon. Siguro aayusin muna natin yung bago tayo mag-focus sa ibang proyekto na ilulunsad ng ating gobyerno o ng ating barangay. Then, continuous. Yung serbisyo po, dadagdagan natin. Hindi man ako mapabilang doon sa mga committee na yon, pipilitin ko po na kahit wala ako sa committee na yon, kung ano po yung hinaing. Kasi po, alam niyo talaga sa dami ng friend ko sa Messenger, halos araw-araw po may mga sinasabi sila, may hinaing sila, may problema sila. Maliit man o malaki, dapat to talaga yan tutugunan. Kasi ano sila parang naghahanap sila ng sandalan. Usually, naghahanap talaga sila sandalan. Even though pagkuha nga lang ng clearance, kumbaga ayaw din nila nangangapa sila. Clearance lang, ayaw nila na mangangapa sila yung hindi nila alam yung pupuntahan, hindi nila alam yung gagawin nila. Yung sa mga ganun simpleng bagay, dapat po tutugunan natin. At dapat yung medyo mabilis, lalo na kailangan siyempre, napansin ko kasi kapag may mga kumukuha ho ng mga clearances, medyo nawawala ng konti yung priority natin. Siguro, bibigyan natin ng daan na kahit clearance, basta may senior para hindi sila sumasakit yung mga balakang nila sa pagpupo, kaya hintay. Siguro bibigyan din natin ng pansin yun. Yun yung mga kaya kong ipangako. Then, siguro kung may magkakaroon tayo ng funds, gusto ko rin kasing hikayatin o kunyari magkakaroon tayo ng medical vision, meron naman tayong Centennial Park, meron tayong lugar doon. Siguro para maganda, hindi tayo nagsisiksikan lagi sa plaza. Siguro minsan doon tayo sa dulo, minsan doon tayo sa plaza para at least yung mga senior natin, mga tiga-dulo, hindi na nila kailangan bumiyahin ng malayo. Siyempre, pagod din yan eh. Tsaka minsan, sa pagod, tinatamad na rin sila magpa-medical check-up dahil nga doon sa layo ng biyahe nila. Siguro, yun yung mga pwede pang ipangako. Tsaka yung maintenance ng mga cleanliness, siguro, ibibigay ko pa yung 100% ko doon. Thank you, Kagawad Roel. Yes, Teacher Ana, baka kung meron kang additional questions or questions coming from the live audience. Okay, so meron po dito galing kay Sir Victor Lahi. Sabi niya, ano kaya mga pagbabago o karagdagang mga proyekto ang maiambag nyo para sa ating barangay ngayon na nakaupo na kayo? So, siguro maganda mo pagbabago siguro. And another one kay Sir Mark Kevin Lumibaw. Sana po ang CCTV natin full maintenance and fully functional. Kasi yan po ang nakabagong sinasandalan sa proteksyon ng mga taga-natin. So, tama rin naman, no? Si Mark Lumibaw, magandang ano rin yan, manifestation, ano? Babalik tayo sa katanungan po ni Boss Vic Lahip. Kagawad Mike, bukod po sa micro insurance na nais po ninyong i-initiate para sa ating mga senior citizens, meron daw ba kayong mga naisip ng mga dagdag proyekto para sa ating mga barangay? Actually po sir, bali ang sa akin po, kung ano po yung mga existing na proyekto at yung mga kasamahan po natin mga kagawad, tutulong po ako at makipagtulong po ako sa kanila po sa pagbubuti po ng barangay. Oo. Yun po. Ayun. Kasi nga, Kagawad Mike, no? Nung election nga pala, nasa
nasa ticket kayo ni kaibigan Jason Galimpang, no? At ngayon isang elected kagawad ka na, you've opened the doors na makatuwang, no? Yung ating mga kasalukuyang kagawad at kapitan. Tama po ba ako, kagawad Mike? Opo, bali yung dun po sa idadagdag ko rin po. Opo. Yung sa mga idadagdag pong mga proyekto, yung clean and green, yung basurahan, yung pong pagtatanim sa mga bakuran, electrical safety audit and assessment po. Yun, yung tree planting po. Bali Kagawad, sana may tuloy niyo yung sa TESDA, kagawad. Opo. Yan, matutukan yan, no? Kasi panigurado maraming kabarangay natin kailangan yan. Isa na ako dyan. Himukin ko po ang ating po si Cap Player po. Ayun, sana nga magkano. Salamat, kagawad Mike, ha? Teka lang, nagkakaroon lang yata ng battery difficulty si kagawad Roel. Kagawad Roel, can you hear me, kagawad? Maglobat. Ayan. Hello, kagawad Roel. Sino kayong charger ko? Okay lang. Kagawad, tanong lang ni Vic Lahip, may mga additional projects to ba kayo o upcoming projects na pwede idagdag sa kasalukuyang mga proyekto na ng barangay? Okay. Siguro may mga since na naging barangay environmental enforcer ko, siguro magre-revisa lang tayo siguro ng mga ordinansa ng pambarangay katulad sa cleanliness at lalo na dyan sa pagdating sa problema ng mamamayan tungkol sa aso. Ay, okay. Sige. Last kasi alam ko medyo kayo, meron daw ba kayong victory party? Kagawad Mike, kagawad Roel. Kailan daw ba yun? Sakasakali. Kagawad Mike muna, meron ko bang naisip victory parade? Meron ba yung mga ganun sa barangay? May ganun ba? Pinag-uusapan pa po namin pamilya. Kagawad Roel, may victory party ka ba sa inyo? Actually, pinagplanuhan pa ho namin. Naghahanap pa ho ko ng Bombay na mahutangan ng 5-6. Pinag-usapan pa ho. Para, kasi complete ko doon sa ibang tumulong may mga trabaho. Okay. Mekos-mekos ka na yan, ha? Nagmekos-mekos ka na yan, ha? Akala ko ngayong gabi, Kuis Ruel, punta na kami ngayon dyan. Friday pa ngayon. Boy B, Teacher Ana, meron ba kayong kadagdagang tanong sa ating mga agawad? Or any additional questions bago natin sila ibigay ang floor sa kanila? Teacher Ana, meron ka dyan? Okay. Good evening, Kapepe. May katanungan ba, Kapepe, sa ating mga bisita ngayong gabi? Kapepe, can you hear me? Yes. May additional questions ka po? Yes po. Okay ba? May tanong ka po? Yes, tanong ko lang. Hindi ba kayo mapibitinan sa 2 years na nyo? Good question, ha, pare. Yeah. Nga pala, 2 taon lang daw ang napabalitang magiging hawak ninyo. Hindi ba kayo bitin doon? Kagawad Mike? Actually po, wala pa pong nasisimulan. Kumbaga ang sa akin po, full-heartedly kung ano po yung kumbaga sabi nga, kung ano yung lumabas sa tawas, yun po tayo. Wala po tayo pinibigay na Yan! Basta kung ano po, kung ilang linggo lang po yan, kung ilang taon po. Mas importante makapagsilbi. Nice, kagawan Mike. Nice. Maganda coach yun, kung ano lumabas sa tawas, kagawan Mike. Diba? Tama po yun, di ba? Oo, tama naman. Kagawan naman, hindi na makabitin sa 2 taon. Tingin ko naman, hindi ako bitin. Nakapagsilbi naman ako sa purok leader ng 5 taon siguro sanay na rin naman tayo magsilbi. Wala naman ako pinipili kung kailan. Kailangan ho ba maliit na kailangan ho ba na mahabang panahon para manilbihan ka? Mas challenge nga ho pag 2 years. Sa bagay. Kasi siguro inaalala nila kung yung mga naisip mong proyekto na gusto mong ipagpatuloy, kakayaning masimulan o sa loob lamang ng 2 taon. Mga ganong klaseng tanong siguro yun. Pero
since action man kayo, mas maganda nga ako na ipakita natin. At tama 'yon, wala kayong pinipiling oras, no? O sa pagtulong, o di mo kinakailangan habaan. Pero ganoon pa man, we wish you Kagawad Roel the best. And of course, bago natin bigay mo natin yung oportunidad muna kay Kagawad Mike. Alam ko medyo supposed to be para kinakailangan mo magpahinga, pero salamat sa pagtanggap, Kagawad Mike, ha. Yes po. Bigay ko yung floor lang po sa inyo muli para ngayon makapagpasalamat kayo sa pagkapanalo po ninyo, sir. Una-una po, nagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos na may kapal. Sa mga sumusuporta po at mga nagbigay tiwala. At dun po sa mga marami po kasi yan, sir, eh. Hindi ko po na mabanggit, baka may mga malungkot na Ang sa akin po, sa lahat po ng nagbigay po ng buong tiwala at suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umasa po kayo na hindi ko po kayo bibiguin. Gaya po ng sinabi ko, full-heartedly po, serbisyong totoo para sa tungo sa pagbabago rin po ng ating Barangay Creator Lagro. Salamat, Kagawad Mike. Sa pamilya ko po, sa mga kaibigan ko po lahat. Salamat. Thank you, Kagawad Mike. Maraming salamat po, Mike Lumibaw, mga kabarangay. And yes, Kagawad Roel, ito ho yung pagkakataon po ninyo makapagpasalamat ng lubos sa mga tumulong sa inyo from day one, no? Okay. Una sa lahat, siyempre, una natin pasasalamatan ang Panginoon Diyos. Ginabayan tayo, hindi lang po ako, lahat, at naging mapayapa po yung naging election natin. Pangalawa po, siyempre, nagpapasalamat po ako sa asawa ko, sa pamilya ko. Lagi silang nandiyan sa tabi ko, mga kaibigan ko, mga pedicab driver na tumulong po sa akin. At lalo-lalo na po yung mga sumuporta po sa akin. At maraming salamat din po sa pamunuan ni Mayor Joy Belmonte at kahit papaano po nagbigay po ng tulong sa aming mga independent at hindi kami pinabayaan. At lulubos-lubosin ko na. Maraming salamat din po kay Madam Antoinette, isa sa mga nag-sponsor po sa akin, at kay Mang Raul, isa rin po na nagtiwala sa akin. Lalo na po, marami akong gusto pasalamatan, although hindi ko po sila kilala talaga in person, pero kilala ko po sila sa mga pangalan through messenger, pero hindi ko pa po sila nami-meet. Sana magkamit din tayo kasi tayo nagkakakilala ng harapan. Maraming salamat po sa fraternity din ho ng Taugama. Nagpapasalamat din po ako sa pagtitiwala na ibinigay nila. Lahat na nagtiwala, hindi makakaasa ko kayo. One at a time, gagawin po natin yung the best. 100% po. Kung may pagkakamali po ako, sabihin niyo po sa akin, tatanggapin ko po para at least medyo maayos po natin. Dire-diretso po. Yun lang po. Maraming salamat lahat. Salamat, Kagawad Roel, sa Kagawad Mike. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa oras na binigay po ninyo sa Balitang Lagro Live upang makapagpasalamat kahit marinig ng mga barangay natin, yung mga plano nyo, no? Once na ma-official na makaupo na po kayo sa ating barangay. Maraming salamat po, and I hope na in the coming episodes, pagka kailangan po namin ng makapag-guest kayo po sa amin. Ito, mga dami naglalabas sa mga tanong naman. Most of them are congratulatory messages. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Si Dominic Wagan, Mike, hinahanap ka na. Dalawang aircon ko, kahit isa na lang babayaran ko. Boss Dominic naman. Ayan, Kagawad Mike, ayan, wala bang promo daw sa clinic ng aircon? Tandaan niyo si Mike dito, ha? Ayan, tawa ko rin, ha? Ayan, Boss Roel, salamat muli. At saka Kagawad Mike, pahinga na po kayo. Salamat sa pagkakataon. Thank you. Happy weekend po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa ating mga guests, mga barangay. Congratulations po. Thank you. Thank you very much po. Salamat. Salamat. Thank you po. Thank you. Ayan, sakto. At yan, mga kabarangay, bago kami tuloy magtapos, thank you muna, no, kay
kay Kapepe sa pagbibigay ng initiatibo at mga kausap. Doon siya nagtatanong, no, si Pies, bakit daw wala si Kagawad Benji Ignacio? Inimbita po namin si Kagawad Benji pero mukhang naipit yata sa hindi nakapagbigay ng ng abiso. Alam, meron siyang lakad talaga. Ang may sabi lakad niya, talaga hindi siya. ko tayo kaso talagang hindi lang umumbra. Siguro next Okay, time. okay. Sa next time, para marinig naman natin sa kanya, no? Isa yun sa mga kagawad na hindi natin napalad na nakausap bago yung election. Pero ganoon pa man, we'd Yes. like to congratulate our kagawads, no? Bem Abalos, no? Bem Abalos, Roel De La Cruz, Benji Ignacio, at Mike Lumibaw. Doon sa nagtatanong kung sino po yung kasama nila, yung ating number 1 kagawad, si Kagawad Abel Langkay, no? Sinusundan po ni Kagawad Vladi Torres at si Kagawad Enteng Elepante. Yan po ang bumubuo ng konseho na pinamumunahan po muli ng ating Kapitan Leo Garra. Kung may mga katanungan po kayo, pasensya na po, hindi ho namin nabasa lahat. Ayan, natatawa ko sa ibang mga comment. Pero pasalamat kami, no? At magtiwala kayo at pinanood kami ngayong gabi. Shoutout nga lang ba tayo sa DLBA, Down South Lagro Basketball Association sa pamumuno ni Rafi Torres sa patuloy na suporta at pag-aayos ng ating court. At sa mga minions daw ni most eligible bachelor ng Barangay Greater Lagro, Jojo Gueco. Yung mga minions daw. Sino mga to? Ayan, Ayan. Baka meron kayo kakong subukan natin, Boss Dominic. Hindi ko namin nasubukan yan, pero maganda ka idea yan, Di ba? For experience, di ba? Para, kasi 2 years lang No, 2 years lang ang term. Di ba? Para mapahatid na nila abang maaga. Sige, gawa natin ang paraan yan, Boss Dominic. Pero maganda question yan, Malay mo naman, kasi simula pa lang Halloween special muna tayo next week. Halloween? Tapos na yung Halloween Dapat ito yung Halloween na yun Si Bernard Duque. Kapepe, kailan ka daw tatakbo? Tinatanong ni Bernard Duque. Kailan naman daw yung time mo na to? Hindi ko kaya alam lahat. Hindi, biro na mga kabarangay. Pero ganun pa man, maraming salamat po. Abangan po ninyo next Friday muli yung ating episode. Pero maganda yung suggestion ni Boss Dominic Wagan, pwede yun, Pwede naman pare, di ba? 2 taon, baka may mga, lalong-lalo na pare, total nabanggit niya yan, yung mga nasa 8-9 Di ba? Yung 8, 9, 10. Kasi yun yung mga closest dun sa number 7, no? Kaya pwede natin silang makakausap. Subukan natin, Total yung listahan naman nasa iyo, Kapepe, no? Tapos, syempre, subukan din natin si Kap Leo, no? Alam ko medyo, talagang, kumbaga sa mga pagkakataong ito, at the end of the day, tama nga naman yung sinasabi nila, magkakabarangay pa rin naman ho tayo. Iwasan ho natin talaga magsiraan kasi pagsisisihan ho talaga natin yan, no? That's true. At bago tayo tuloy magpaalam muna for this episode, Ma'am Ana, meron ka bang iba sa school? O meron bang papasukan na ho sa Lunes? Opo, Teacher Ana. Okay. So, starting Monday po, balik eskwela na po tayo lahat sa lahat ng public schools. So, ganun pa rin po, wala naman po nabago sa mga schedule. Ganun pa rin po kung sino po yung pang-umaga at sa pang-hapon. At ganun pa rin po yung same time na pang-umaga at 12 noon pa rin ang uwian at sa hapon naman po ay alas 6. So, Okay, klaro yan, on Monday. Ayan. So, sa Monday ho uli ang pasukan. Ayan. Boy B, meron ka bang nais idagdag o batiin o meron bang nais sabihin? Papasalamat lang ako dun sa mga guests natin kay Kagawad Bem, Kagawad Ruel, Kagawad Mike. Naramdaman ko talaga yung yung pasasalamat talaga nila doon sa kanina, lalo na si Kagawad Mike, talagang maano mo yung salamat niya. Konti na lang maluluha na sa sa pasasalamat niya kanina. Pero ayun nga, pati sa kagawad na na ibang nanalo, congratulations po sa inyo. At nga pala, hingi na rin ako ng prayers para sa Tita Judy nandiyan sa na tiga diyan sa likuran ng Lagro High School, na stroke ko last week. Okay. Tita Judy Mansano, nasa ospital po siya ngayon. Okay. Hingi lang po ako ng prayers. Judy Mansano. Ayan, salamat pare. Kapepe, meron ka bang nais i-promote bukod sa ating mga tropa sa dulo? Ano ba kinakain mo?
Ayan. Hindi Balot. yata naririnig. Balot. Balot. Baka galing pa kay Dalisay, may mga bisita si Dalisay. Yes, pare, baka may mga nais kayo dagdag o Kapepe, baka nais kayo dagdag. Yes, so please support po Balitang Lagro FB page. Tapos please support din po yung Balitang Lagro Live every Friday. Tapos shoutout po sa Tropang Dulo, Down South, One Dulo, BPLK, JTF Lagro, at sa inyong lahat. Ayan. Thank you. Tsaka yung Yung live natin bukas, Kuis, paki-announce na rin. May live tayo bukas? Wala ba tayong live bukas? Abangan lang muna natin. Parang wala yata sa listahan ko yun. Sige. siguro Hintayin natin next Friday. mag-confirm. Next Friday. Sige. Next Friday. At bago natin tuluyan ang magpaalam mga kabarangay, nais lang ibigay lang ho, huling pasabi lang ho namin. Tulad ng madalas namin banggitin, magkakaisang barangay pa ho tayo. Iwasan ho natin yung siraan, di ba? Kung meron man dapat tayong matutunan sa mga nakarang eleksyon, pwede naman pala ako na maging orderly, no? At maging maayos yung takbo ng eleksyon. Basta lang ako, kung meron man tayong nais itanong, gawin nating, yung maayos sa pagtatanong na hindi umaabot sa paninira. Kung meron man kayong dapat ipakita, magpakita ng dokumento. Mga ganun lang po yan, no? At the end of the day, tayo pa rin magkakikita-kita sa labas, magkakabatian. Salamat po sa napaka-orderly, peaceful na elections. At isang leksyon din po namin natutunan, lalo na sa amin sa Balitang Lagro, yung mga tulad po ng mga polisiya ukol sa COMELEC, dapat medyo yun mga bagay na na-share natin, no? Dahil nga ayoko lang ho palampasin yung pagkakataon to na nagkaroon kasi ng episode nung election mismo, meron pa ng special polling precinct na meron pa lang hanggang alauna lang. Medyo na misinterpret na atin, nakala natin hanggang 3 din, may mga hindi nakaboto rin. No? Ganun pa man, information campaign kasi nagkakaturuan na di umano na isabi na sa principal daw po ng Lagro Elementary, hindi raw yata na properly endorsed. So yung mga tao nagbabantay doon, nagulat sila at parang itinuloy na lang hanggat sa yun nga, nagkaroon nga ng medyo hindi pagkakaunawaan ukol doon. Doon naka-post pero kulang sa information campaign for COMELEC yan po. Yun lang na po namin sinasabi. Pero ganoon pa man, salamat po sa patuloy pagsuporta, pag-abang sa amin, lalo sa mga aming mga breaking news. Maraming salamat po. At see you all on next Friday po. Ito po ang Balitang Lagro Live Friday. Happy weekend po sa inyo. All right.